So what you want to do is you type Confluence sa search engine, enter, and then hopefully, ayan siya. Ito ang makita ninyo. So I'm going to click sign up para mas madali. Continue with a Google account. Now, ang gagamitin ko ay personal account ko sa Gmail, hindi yung DepEd account ko kasi meron na siyang, naka-register na siya dito. So, I'm gonna click that one. I-direct niya kayo dito, yung G na icon ang i-click ko. Click ko lang yung aking Gmail account. So, make sure na naka-sign in yung Gmail account ninyo. And then, I'm going to write my full name. Nilagay na niya dyan. Tapos, continue lang. Okay, may suggested na siya na username ko. Okay na daw yan. Tapos antayin nyo lang na matapos siya ng load ng mga icons niya. Okay, here we go. So, it will ask you para saan ito siya. Gawin nyo lang others or pwede nyo actually to skip. So, I'm gonna click skip. Pero ito ay tutorial kung paano siya gamitin. If hindi kayo confident or you have time, you can just click next and go through the tutorial. Pero sa second half nitong video na ito, I am going to try to make a flowchart. Create or try to create. I'm going to use whiteboard for this one. Hopefully this is the right one. May mga sample template siya rito. I'm not gonna choose any. I just want a blank one. And yes, I got it right. So this one is the sticky notes. We don't need that kasi literally sticky notes lang yan siya. So ngayon, we're not gonna use that one. This is the text. If you want to write something or type something rather, you can use that. Okay? So parang Google Docs lang siya. Ito yung kailangan talaga natin. Ito yung shapes. So, yung first na part ng ating flowchart is a diamond. Change natin ang color. Diyan lang. Halos pareho lang talaga sila ng makita nyo dun sa tawag mo nito? Sa Word document. Double click para lumabas ang icon na yan for typing. And then, lagay tayo ng start. Okay. And then, usually, pagkatapos ng diamond, we have yung square. So, I'm going to change it. Square. Gawin nating blue si square. Tapos, click nyo siya. Ganito lang siya para maging rectangle or triangle. Double click again para lumabas yung text icon. Tapos, may question 1 tayo. Question 1. Okay. Change shape. Parang kailangan kasi pala ito ay ganyan. I really have not remembered ano yung una. Pero, yan. Tapos, kasi may line yan siya, kung yes or no ba siya. Pwede ito ang gamitin natin, no? So, meron tayong straight line. Meron tayong yung parang ladder ang style. I-click ko itong straight line. Ayan, lalabas na siya yan. Kung gusto nyo na i-change yung end, ito. Okay? I-change yung type. Pwede siya ganyan. Or,
dalawa sila na double arrow head ang gusto ninyo. Okay. Tapos, maglagay ako ng square. Gawin ko siyang, click ko muna siya. Gawin ko siyang color green. Color green, 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 green. And then, yes. Okay. Tapos may arrow pala dapat dito. Okay, yan. Ganyan yan siya, di ba? So, after nyan, kunwari okay na itong aking flowchart, I'm going to click more, action, and then export. Not, hindi ano. So, meron kang PDF, PNG, or JPEG. Gagawin ko siyang PNG. And then, export ko. At, ito na siya. Yung mga picture ng bata ko. Pero, antayin natin na bumukas sa Adobe Photoshop. Ayan. Okay? So, kung ano lang yung nilagay ninyo, yun natin ang ilagay niya. Ito ay free for 30 days, I think. I'm not sure if how long ito siya or kung free ba siya forever. I think hindi. But, pwede nyo siyang gamitin or better yet, after nyo siya gamitin, i-delete nyo na lang yung account. Just go kayo ng bago. Yun yung tingin ko mas magandang option. Okay? Sige.